Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. May kasal ka ba? Ayun. Hello sa inyo mga tropa pips. Yan, anong oras na ba? 10:15. Medyo late lang ng konti pero relax lang. Game na, ayan. Pasensya na kayo guys, medyo ano lang. Talaga sinabi mo, no? CR palaga, no? Huwag lang sabihin. Atin natin lang yan. Anyway, my name is Denki from Mineski TV. Kasama ko dito si paring Nostradota at alam nyo kasi nakakalungkot maging mag-isa. Baka naman may nagpapatugtog pa. At patay mo ang narak ata FB ko. Hindi. Nilag out. Okay, tiwala ako sa'yo, tol, ah. Hindi ako, si Dono yung Nako po! Nako po kanina dito. Nako po, Dono, no! Hindi, tiwala tayo kayo. Anyway, tignan natin mga kaibigan ito ng laban. Skyville versus Pacific Reborn. Tignan natin kung kasali dito si Santino. Siya tayo slow motion. Siya yung slow motion? Okay, malalaman natin yan. Kasi, ba't kasi ganyan yung mga pangalan nila, no? Si RG ba yung si RG? Okay. Last. Malalaman natin dito kung si slow motion ba talaga si Santino kapag nag-mid siya. Santino? Tingnan natin, ito si slow motion. Sabi nga Lisa ba si Santino? Nasa Reborn siya. Dito siya maglalaro sa Pacific 2 na ngayon ay nadagdagan na ng pangalan kasi nag-reborn daw sila eh. Yung Reborn, yung dati nilang team, Revitalize. Tapos Revitalize. Kasi nila, i-reform. Kaya bakit din na lang Pacific Revitalize Reborn, di ba? Para bar. Pero naangas lang. Oo nga pala, hindi ako na malagyan. Pero anyway, habang hindi na nag-uumpisa, nag-draft pa lang, I would like to thank our main presenter, of course, Gigabyte. Salamat sa inyo sa pagtitiwala at ating co-presenters, Myrick GameX. Sponsoran nyo ako, please. Tapos, syempre, salamat din sa iba pa nating sponsors, ang Mineski Infinity Computer Shops nationwide na yan. Tawag dito, secretshop.ph at saka nxtgame.com. Salamat din pala kay Lan at saka kay Dwayne ng Mineski Events Team dahil tumutulong sila rito at nag-thank you na ako dyan kay shoutouts. Nag-reply ata si Duno eh. Yun. Lugmok yung natin eh. Bata natin eh. Kaya, pero wala, hindi pa luto to sa inyo eh. Dahil na lang talaga. Yun yung gaya na sinabi ko. Skill-wise, kita mo naman si Dave, di ba? Si Super Dave, yung talagang inaabangan natin. Yung sa jungle, iba. Pero lamang talaga sa experience. Kasi, I mean, may mga certain points doon sa last game na pwede na silang tumulak gaya nung nakuha nila yung Aegis. Pero, they opted na mag-farm. Kasi naabangan pa nila yung 4th item ng SF. Pero, yun nga, hindi na sila pinabigyan ng TNC. Well, yun lang talaga. Tapos isang malaking bagay din yung nangyari dun sa may yung meron silang Aegis pero natalo pa rin sila. Yung nag-buyback si Queen of Pain. Bandang malapit sa my base. Para sa akin, maling positioning, tas miscalculation. Akala kasi ng SF lagi, timing yung niya, yung reckless. Pero lagi siya nasasaktuhan na nagbibigay. Kasi rin medyo questionable din yung mga positioning nga doon ng draw. Kasi nakita naman natin na pinilit niyang pumasok doon sa loob ng puno, which is medyo off sa kanya kasi unang-una, kita siya doon.
Okay lang yan. Kasi may mga nanonood daw hindi. Okay, kita siya doon. Tapos, weird lang na pumasok siya, tapos nagpakulong siya doon. Kita mo naman naipit siya doon eh. Oo. Ipit na ipit siya doon ng bara, tsaka ng ano, ng, sino ba yung ano? Kyop. Queen of Pain, oo. At saka ngayon ko lang na-realize na marami pala nag-underestimate sa prowess ng ano ng Baratlong. Lahat ng skills niya tumatagos sa BKB, yung Basherino, yung charge, yung ulti. Radiant team. Kaya parang maganda siyang ano eh. Pagdating sa late game, magiging ano siya eh, magiging pseudo Batrider na sobrang threatening pagdating ng late game. Kasi hodang may BKB ka, lahat ng bato niya sa'yo lulusot. Diba? Kaya parang ngayon ko lang na-realize, parang ang dami pala hindi napapansin. And Kasi naman tatagos talaga sa ano, kasi lahat ng binabat ni Batrider, ni tropang Baratlong, physical. kaya nga. Nakakatuwa, no? Yung mga ganung bagay eh. Ayan. Walang kasal nakamute po ata. Meron! Ayan o, narinig ko nga umangat-angat eh. Late lang kayo ng 5 minutes. Easy lang kayo. Kakarating. Engage ka lang. Anyway, Skyville dito. Ganda ng drop. First pick Phoenix. Ito na bang yung meta? Reserve time. Ano kasi yung laking tulong nung ano para mo siyang gin-rave chill, na hindi lang grave chill. Yung ano pa? Yung pag naka-aganim siya, para ka ng dazzle. Oo. Pero buhay pa. Kaya nga. Alam mo, maganda rin kasi yung utility ni Phoenix eh. And of course, Supernova, medyo nag-create yan ng moral dilemma sa mga kalaban. Pati nga ng laser. Saan yung laser dyan? Ito, Sunray. Sunray. Damage per second, 25-30. Tapos may extra pang 4%. Damage per second. Bale, 30 plus 4% ng HP niya. Ay, ng HP ng kalaban. Kasi nagtataka ako kanina, tinitira si drone ng ganito. Nito. Oo, na laser rin. Tapos sobrang ilag siya. 5 Ako seconds doon, remaining. may lifesteal ka, maliit ang HP mo. Ba't ka matatakot dyan? Ang liit lang ng bawas ng 30. 30 lang, tapos 4%. Ang feeling ko, ang iniiwasan niya doon, hindi yung Sunray. Kailangan niya iwasan tong Fire Spirits eh. Pag tinamahan kasi niya, medyo masakit ang minus. Oo, pero ano na yun, bato na yan eh. Yung kanina talaga, parang kung papanoorin nyo ulit, talagang ang iniiwasan niya yung Sunray. 10 seconds So, remaining. which is kind of weird sa akin. Akala ko kasi, may minus attack speed yun, which is parang doble-doble na nag-i-stack with spirits. Buti na lang wala. Pero anyway, sa draft, mga kami, Phoenix Templar Assassin para sa Skyville, Pacific Reborn, 2 supports ang kinuha, Witch Doctor, Vengeful Spirit. Ang iniisip ata ng Skyville dito, gusto nilang magkaroon ng medyo maaga, medyo play safe na early game with Phoenix at saka TA. Magandang rotation ni Phoenix dito kung sakasakali. Pag si TA inabante yan, pwedeng mag-rotate yung Phoenix sa may mid din eh. Ang ganda ng harassment niya with Fire Spirits. Hindi ko, ang ano nga lang dito, Pacific Report, alam na nila kung anong dapat gawin nila dito. TA on the opponent's team, pwede silang kumuha ng, Ano ba na yung Kyop? ayun lang. Banang nila. Ban nila yung Kyop. Hindi, pero ano pa pwedeng pang pala din sa TA? I think a good check would be Puck on a certain extent, Viper, kaso binan na, ng Skyville. So, kung pwede sila mag-comedy Venomancer dito, hindi eh. Hindi ano. Skyrat, kaso wala na eh. Wala lang. So, Phoenix means kaklash ang Skyville. Oo. Kasi wala nang ibang gagawin ng Phoenix Oh, kaya nga, hindi kumlash. babysit, tas mamaya mid. So, Templar, so dapat ang iba ng Pacific Reborn dito is mga clashing heroes or yung maraming AoEs. Oo. Tapos, sabay ko kontra nila ng survivability or mobility, medyo lalamang sila dito. Pero tingnan natin kasi so far, sila pa mismo nagbaban ng mga mobile heroes like Kyop and Slark. Iba gagawin ng Pacific Reborn dito eh. Abangan natin kung sino pipiliin nila. Again, marami pang mga bakanteng heroes. And what they're removing is actually, a good contender para sa Skyville. Strangely enough. Kaya para mayroon silang statement dito eh. Yun, sayang naman. Sabi ko pa man, di na pwede mag-sniper ang Pacific Reborn dito. Could be a good... Natatanggal pa rin ba ng Orb of Venom yung ano? Yung refract? Hindi na. Yung kasi, sniper na may Orb of Venom, marang kwenta yung refract. Meron din naman siyang shrapnel kung sakasakali, pwede yung pang-chipoy yun. Pero maraming options dito ang Pacific Reborn actually. PL removed by tayo dito. Sino ba? By paring Jaja? Sino kaya to? Sino? Stand-in Jaja. Hindi si Inso to eh. Malay mo. Baka si Inso. Weird yung kasi, hindi nila ginagamit yung mga totoo nilang IGN. Feeling ko dapat maging rule na yan ng ano eh. Dapat. At least mag-rename. At least man lang for that certain game. For pag maglalaro ka na. Kaya, balang Emblem. Pero, yun, DK. A good candidate after level 6. Medyo Makati yan versus TA. And now,
respecting the fact na yung Skyville dito maghihintay pa ng mid-game bago gumawa. Etong si DK, pag nagka-fast 6 to, rotate with bench speed. Pero ano to old school meta DK lumalabas ulit. Kasi dahil siguro dun sa Silver Blade. Kasi before, Silver Edge. Silver Edge. Kasi before, pagka Shadow Blade mo, wala na. Oo. Wala nang kasunod. Unlike ngayon na meron. So, yung mga Shadow Blade heroes, nagsisibalikan ulit. Ang ganda kasi talaga ng effect ng ng tawag dito ng Silver Edge. Sa mga di nakakaalam, una sa lahat, tinatanggal niya yung passive on hit. So pag nag-Silver Edge ka, right click, bukod sa may dagdag damage, may maim, may slow, meron pang negation ng passive. So imagine mo, kalaban mo PA, ma-negate mo yung passive niya. Yung 10 seconds. blur, niya, yung diba? blur, Oo, yung yung blur. blur. Tapos ma-negate mo yung time. Basta. Pero, Beastmaster! So, clash talaga. Oo. Clash talaga. This is Team fights ang hanap ng Skyville dito sa ano nila. excited ako dito, Nosra, kung baka naman mag jungle Beastmaster. Di jungle talaga yan. Kasi pag nag-offlane yan, tapos nabugbog ng offlane dito. Di jungle talaga yan. Iba ng landas. And they are on dire side. So, pwede lang hilain yung tawag dito, yung ancients ng sobrang Oo. Alam na this. Remaining. Pero tingnan natin kung ano ang pipik dito ng Pacific 5 Reborn. seconds. Kasi medyo obvious na yung gustong gawin ng Skyville. They want to win the team fights. So they're securing heroes na maganda ang gagawin kapag nagkaroon ng clash. Ngayon tuloy parang na-devaluate ang BKB sa mata ko. Ang daming parang utilities na pwedeng tumali sa big. Pero Octa nilabas na po. Tapos mag-Octa. Yun na nga yung sinasabi nating Legend of Leshrac, Octarina of Time. Sa mga di nakakaalam nun, mga hindi kayo dumaan sa pagkabata. Silencer naman for Skyville. At ngayon, ako sinasabi ko to, Silencer confirmed best support. Slow na po ang last word. Who cares about slow na, hindi na siya yung dating My God. Na-slow ka na, na-silence ka pa? wala na yung tawag niya, disarm. Yung minus mana. 10 seconds. Hindi, dito yung minus mana sa curse. Wala tong minus mana. Ang dati niyang effect, hindi sa slow, yung disarm. Pero sobrang situational kasi ng disarm, aminin natin. Diba? Slow is a much better asset. And kailangan talaga ni Silencer ng parang gank capability kasi ba't ka magsa-silencer carry, di ba? Ba't ka magsa-silencer mid? So, parang naisip ni Iceprag, gawin na natin siyang full-fledged support, di ba? Bigyan natin siya ng tulong sa tri-lane. And now, I think Silencer Phoenix plus 1. Parang feel ko hindi yung Silencer mag-carry, baka mag-carry yan. Baka number 4 siya dito. Radiant Hindi ko nga alam baka si slow motion. Sabi, nandito si Santino. Tignan natin kung nandyan nga si Santini. Abang lang tayo, relax lang tayo mga tropa pips. Habang nasa chat nag-aaway sino man kaaway? Si Populpol. Huwag niyo kawayin, ganyan talaga minsan pag all caps. Pauso lang. Diba? Grabe naman kayo. Shoutouts nga pala sa Deluminati. Hello. Shoutouts nga pala kay Det Pangilinan. Hello, paring tol. Yan, si Bagyong Chris. Hello din sa'yo. Si Bagyong Chris, nasa Skyville Ang ganda nga ng Skyville ngayon si Kevin, si Kevs ng iZone. Tapos ito si Rabin. Rabbit yung gusto niyang Rabin na ng Noipi. Tsaka yung iZone din nata nag-wish for iZone. Di parang lumang iZone to. Parang old school no? Pampangers, mga kaibigan, yung si Det, tapos si Chris. Sarap. Spirit Breaker, last pick for Pacific Ribbon. Si Game Changer, Si Santino, Game Changer, salamat. Baka pwede natin gawin rule na lang sa susunod na yung mag-proper name sila. At si Slardog! Si Slardog! Nilabas ng Skyville, so this would be a Silencer Phoenix Slardog combination. I'm very excited with this one. Okay. Yan. So, paalala ko lang ulit, ang na-confirm po na Santino, si paring Game Changer. So anyway, shoutouts kay Boss Dex na nagsabi sa atin, nagpaalala sa atin. Templar Assassin si Bagyong Chris, yung hero na nagpasikat sa kanya. Kaya nga, sabi niya, might as well, di ba? Piliin na natin to. Naalala ko pa yun dati, nung last year, di ba? Binaban. Yung umiilag sa ice pack umiilag sa ice pack. At saka binaban, di ba? Permaban ng TA ni Bagyong Chris at habang lumulokso. GLMAN. Habang lumulokso ang Warrior, mga kaibigan. Ganda yung career na yan, Jade. Mas gusto ko yung Gold Horn, So yun, shoutout sa mga kasama natin dyan. Yung mga may mga nagtatanong ba't daw hindi na ako
nagsusulat ng predictions. Oh, bakit nga ba? Lumipat ako ng game na Finally naman may dot din naman eh. Oo. Iba Lumipat na po ako, hindi na ako nagbe-bet ng Dota 2. Lumipat ako sa CSGO. CSGO na po siya. Oo. So meron pa rin letter O, pero iba na lang na pwesto. Anyway, pakilala ko muna siguro yung mga players natin at saka palalo mo sa kanila magpunas ng paa pagkatapos ng madumi, di ba? Anyway mga kami, pakilala ko muna dito yung Pacific Reborn na walang logo. Ayan, pakilala natin. Ayan, si Scarlet as Leshrac, si Leshrect. Ito naman si RG as Spirit Breaker. Si Jaja dito, baka si si Inso as Witch Doctor. Baka sa bagay, Inso, Inso nga, support eh. Tapos si Game Changer aka Santino. As Dragon Knight at si Slow Motion as Vengeful Spirit. Sa kabilang side, nag-smoke sila! Alam nila na medyo gusto nilang balog-bugan. Sa kabilang side, Skyville. Si Paring Rabin as Slardog. Ayan, nagala ka dyan. Slardog Millionaire. Oo, si Slardog Millionaire. Si Det Pangilinan po, si Det. Si Paring Det. Silencer. Si Bagyong Chris naman as Temper Assassin. Si Soneo. Oh! Nagkakita na! Naku po. Oo, si Slardog! Uy! Tag-stamperino pero hindi tumama mga kaibigan. No chance to use his skills. Easy first blood para kay Slow Motion. Makita mo yun? Hindi mo lang nakapagtaas ng kayo. Hindi mo lang niya ibaba yung kanyang tungkod. Grabe. And I think, it's a good move from Pacific Reborn. Respecting the fact that they know how Skyville plays. Kasi automatic, nakatulong sa pag-iisip nila yung point na alam nilang double spawn ng first rune. Oo. Ay, ang runes, double spawn na. So, automatic, may isa talaga may tao doon. Oo. At saka with smoke, ang ganda ng pwesto nila eh, na outpace nila yung buong Skyville. While the Skyville Rats actually here, wala silang nagawa kasi nagkapalupuran na dito. At ngayon, ang gagawin nila ng Skyville is to actually go to their designated lanes. Pero I bet, may level up ba sa kanila? Yung naka-first blood? Mali blood? ako ng clinic. Yung naka-first blood? Wala. 5 sila eh. So, ang gagawin lang dito, sasabihin ko pa man din sana, ang gagawin lang ng Reborn dito is keep up with the pressure. Ikot lang ng ikot. At meron pa silang dito. Lugyang silencer dito pag Oo, ang kinuha pa niya, curse. So, anong gagawin yan? Medyo chipoy-chipoy mana lang yan. Samantalang dinadala niya sa kay Slardog Millionaire. Pero wala. P-weight daw. P-weight. Easy. Ayan. Easy. Ito mga sa baba. This is a 2-1-2. Ano na, iba na kasi yung meta ngayon. I believe 2-1-2 is the way to go kasi iba na yung mechanics ng pag-earn ng gold. Wala na ngayong KS eh kasi lahat ng present sa death may magandang gold distribution. So might as well even up the kumaga XP and gold. Pero sa Pacific it will be 1-2-2. Kasi nakita ko sa si RG dyan. Si Romerino. Hindi, magta-try lane sa bottom to. Kaya nila actually, pero sabi ko nga sa'yo. Kasi perma-stun ka dyan eh. Leshrek. Si Leshrek. Tapos this is a Leshrek core. Paalala ko lang sa inyo guys. Leshrek core coupled by Venge at saka ni Witch Doctor. So maganda-gandang yakap niya dito. And Leshrek, I think kahit panahon na rin ni Lesh para magamit eh. Ang ganda ng slow niya eh. Ang ganda ng Lightning Storm. Patay ka. Imposible mabuhay ka. Blame Posey, Tito Soy at Mosi. Soneo din mamamatay. Tawagin mo na si Damulag. Easy cut ka. At ganun lang yun mga kaibigan. Easy 3-0. Para sa Pacific. Pre? Dinaya. Kasi mag-Icarus dive siya. Pag Icarus dive niya, na-stun Nastanini, naabangan eh. Ay, ito, invul ka pag hindi. Natuloy na, pag natuloy na. Hindi na gano'n. Dati kasi yun ang problema eh. Sobrang gandang escape mech ng Icarus dive. But anyway, Death versus dito, RG, ba't kaya siya pumapalag? Hindi niya kailangan masyado ng mana dito, but a charge it would help. Pero sa strat na ginagawa ng Reborn, all they need is one go. Isang stun lang. Pag may tinamaan ng stun, tapos na, Hindi nila kailangan ng charge dito. Charge would be for assurance only. And all they need to do is get levels for Spirit Breaker. Tapos, mamayang mid-game siguro, wasakin nila tong si TA. Actually, this is bad for Skyville, kasi alam mong clash type kayo, so kailangan nyo ng early levels. Tapos, namamatayan pa kayo. Sobrang kasi hindi naman kagad iikot yung TA niya. Oo nga. Hindi naman talaga iikot yan eh. Kailangan pa niya ng items bago umikot. Maybe face boots drums or diretsong Yasha hindi, diretsong blink. Bago siya umikot. Diretsong blink, medyo lugi siya dito. Ang ganda ng stand lakas ng Reborn. Hindi kasi may mga support utilities like roar or global silence. Tapos meron pa siyang vision. So pabor sa kanya yung yung
blink in kagad. Kasi hindi siya kailangan niya makailag from the stance, yon. Kasi lahat ng stance ng ng Reborn is dodgeable by by dagger. Nga samantalang si RG mga kaibigan gumawa na napatay niya. Oo, si Silencer. Chinarge niya sa mukha. Jaja mga kaibigan. Saan gagawin? Tingnan natin. Tumulong na lagyan ng mangga. Enchanted Mango. Punas kayo pa. So, shoutout sa mga kasama natin from CSGO, mga nag-bootcamp yung mga yan. Sila yung isa sa... ewan ko lang kung sila lang yung nag-iisa, pero pupunta sila Malaysia for CSGO tournament. Papalag naman talaga eh. Alam mo naman tayo dito, syempre, mahal natin ang esports. Suporta din pag may time. Diba? So, ito yung gusto kong ginagawa ng Skyville para sa akin. Yung control lang ng lane. No. Ang problema lang talaga sa kanila, kayang-kaya silang pulsuhan pag nag-overextend sila eh. So, might as well control the lane instead. Yan, gamit lang ng mga Alipores, mga ganyan, vision, gamit yung kanilang map hawk. Pero problema nga dito kasi, one go lang eh. One go lang ang Pacific Reborn, may mamamatay na kaagad ng isa eh. Hinamang Masyado bang malakas, nabibingi ba kayo? Pumapalo. Okay. So anyway, shoutout sa lahat ng nabibingi na. And shoutout sa mga nagpi-PM sa ating... nagtitweet pala. Ano ba, hindi kasi sana sa mga tamis eh. Sa mga nagtitweet sa ating Twitter. Alam mo, hindi ako nagka-Twitter, pero mukhang nakakatawa naman yung Twitter eh. Ang problema sa Twitter, okay siya pag may followers ka. Diba? Paano ka mag-followers? Pwede naman ikaw naman yung nagpa-follow eh. Kunwari may idol ka, tapos may Twitter. Like, mga pina-follow ko sa Twitter, mga NBA. Paano pag nag-post ka, walang makakakita pag hindi mo sila followers? Mali ba ako? Hindi ko alam eh. Depende. Kung pag kunwari para may tinag ka, may kita ng mga followers mo. Okay. Dito. Naku, na-silence Serino. Puputok ang last word. It will be a slow, but he can run. Hindi siya pala makatakbo. Nakalimutan ko may silence nga pala. Ano yung sinabi ni Bara? May akala ko pumindot siya ng drum. Sabi niya, endurance drum. Tapos sabi ko, wala. Ang bilis naman nagkaroon ng drum sa endurance. Pag-click niya yata yung haste na nangyari. Okay. Sorry. Na-weirdo endurance drum. May bilis naman nun. Ewan ko lang dito ba sa Dota 2 nangyayari pa rin yung multo? Kung hindi nyo alam sa Dota 1, si Icefrog ng troll. Nilagyan niya, may magpe-play na random, tugtog. Hindi tugtog, yung voice. Random na parang chat. Random! As in kahit sino. Yun. Kaya kung if you pay attention, bigla na may magsasaltas mo, kasi yun, may good mother ba kaming kalaban? Ganun. Seryoso. Nakalimutan ko lang kung ano yung time span. Parang every 30, hindi 30, every 20 minutes ata may magsasaltas. Pero anyway, na-miss natin yung field doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo, one go is one go. So, tapos ang masakap doon, dahil less rock siya, pag namatay ka, ayan, pasalamat ka sa Fortify. Caustic, yung Diabolic Edict. Yung Edict of Death. Pero anyway, may tumitipid dito. Sino kaya to? Nako, tulong ba si Miss Master? Ano gagawin ni Kebs? Wala pa siyang level 6. A very sad case for Skyville right now. Walang levels! Sir! 2 level 6. Pero hindi even ang distribution. Tingnan mo, 6 ng isa. Yun yung lahat po. Medyo talagang nagpapahirap ngayon sa Skyville. Pero etong kailangan gawin ng Skyville, kailangan nilang mag-level 6 at ma-prevent nila yung dami ng kills, ng deaths nila. Kasi kahit kunwari clash type ka, tapos sobrang na-feed na yung kalaban mo na kaya na nilang may enough items na sila para hindi ganong masaktan sa gagawin mo. Medyo alam mo na ang patutunguhan nun. Medyo malungkot nga para sa kanila kasi ako, ito yung ano ko yung medyo hindi ako pabor sa yun yung pinaka-ayokong strat sa Dota, yung one goal strat. Alam mo yung walang mind ka. Kasi once na mag-fail yung plano mo, wala talaga. Kabog ang pecha, hindi parang Sonero na walang ka-level. And that's what's happening right now. Look at the levels. Look at the difference. Level 8 nga si Bagyong Chris, pero 775. Look at the distribution of X. Ang masaklap doon, si Bagyong Chris pa yung may level na, syempre, automatic mid siya. Pero siya pa yung may level na hindi naman niya talaga ganong kailangan ng level. Kailangan naman niya items. Tingnan mo nga item dito. Medyo nagkakabalik-baliktad ang mundo. And now, Pacific Reborn showing that they're kind of back on track. Kasi dati naman, nung MPGL Dota 1 days, alam mo naman natin na pumapalag talaga ang Reborn sa mga top teams. Kaso, yun nga lang, isa sila sa mga last na
nag-switch to Dota 2. Pero I think ano naman parang it's all for a good cause. Kasi ngayon medyo nakita nila kung ano yung itsura nung meta, nakita nila kung paano ang galawan sa kung paano ang sistema ng Dota 2. Oo, pero isipin mo, from a top team, if I'm not mistaken, never pa sila nakaapak sa Class S. Baka ito na yung moment na iniintay nila. Kinuha na ba nila si Santino? So parang Inso, ito na bang moment ninyo habang si Suneo nagtatago dito? Slow motion? Medyo slow motion din ata ang kanyang utak. Dapat makikita nyo ito, isang roar lang boy. Nakasilip na niya. Game na daw! Hindi pa. May puno. Sa bagay, nung umabante dito, dapat nasilip man lang ni Paris Cadet. Hindi pa niya makikita yan. Yan na, King Boo, mga kaibigan! Yan ang nakita. Roar Stan, Scarlet, eto na po ang picks in and easy cut ka para sa kanila. Ba't may ibon dito? Kita ba ninyo sa TV? Hindi nyo kita? Okay, hindi nila kita. Ba't may ibon dun? Wow. Anyway, Enchanted Mango, wala lang, nag-micro lang siya doon. Enchanted Mango, that's what's for dinner right now. And a second push mula sa Reborn, they are literally itong delikado, boy. Parang based on the net worth. Pero surprisingly, Slardar. I think hindi siya tama yung Slardar kung may dagat. Hand of Midas siya. Medyo hindi ako pabor dyan. So paring Rabin, anong iniisip mo? Kasi if you're down at tingin mong ikaw lang yung may pera, isa na sila. Ikaw lang yung may pera ihahabol mo yan. Pero take into consideration na papasok na ang mid game. Pagdating mo ng mid game, since Midas ka lang, ang Midas only attack speed at gold transmutation lang ang binibigay niyan. Walang tutulong yun sa Clash. Kaya it's a little bit too late. Kung dagger to, ang lakas ng power spike sana ng Skyville dito with that initiation power. And they need all the help they can get right now. Actually, I'm expecting a dagger from Skyville kasi nung makita ko yung graph niya na 3-8 na siya, given na magbuboot siya, 500, tapos sabihin na natin buuin niya, malapit na siya sa dagger, or kung hindi man niya binuo yung threads siya, dagger na siya. Tingnan mo, kampante dito si Game Changer, si paring Santino, level 1 Dragon Blood. Sabi niya, wala akong pakialam sa DPS ng Skyville, wala. Kilite! Oo. Kasi lalamang sila lamang na lamang sila Wala pa tong ulti si Witch Doctor, pero si Jaja makakakuha na to. Naku, kung ikaw to Inso, naku, sarap ng buhay mo. Ito yung mga moments na parang ang sarap maging support Kasi alam mo ang ganda ng gold distribution mo, kaya pwede kang mag-solo ng lane. Kasi hindi siya nakakalasit. Nakita, tatlo na namimintisan yung lasit, boy. Nakalag. Ayun. Sorry. Nabati. Samantala sa may taas mamamatiwan kasi Game Changer yun. I think Santino. Yun na nga. There's no way mabubuhay si Santino dyan. So now that Yasha is already up for Bagyong Freeze dahil sa isang kill. Sinasabi kong kailangan niya umikot, pero within 11 minutes ngayon pa lang siya umikot, medyo late yon, given na nung kanina pa natin sinasabi na ang lineup nila ay sa clash-oriented lineup. Samantalang habang nangangarag ang Skyville, ito namang si Scarlet Pressure. Grabe! Dominating na pumami si Standing Scarlet. May delikado pa yan si Phoenix dyan. Wala siyang supernova. Wala ka rin takbo. Anong gagawin mo, RG mga kaibigan? One click, ulti, easy cut ka. Patay ka agad. Maglalakad na lang siya. Sabi niya, wala akong pakialam sa'yo, Det. Bagyong Cirque. Nandito misa. Si Bagyong Chris nasa malayong kabayasan and he would be able to escape. Scarlet unscathed dito. Meron pa siyang enchantment. Grabe yung pera nung Lashrak, boy. This would be a fast if not Bloodstone, Octarina. Pero ito talaga, iba talaga si Bagyong Chris. Tignan mo yung net worth niya. Given na bugbog na yan Hindi naman siya nabugbog kasi hindi siya namatay. Hindi sila. Isipin mo, ilang tore ang natanggal. Ilang kills ang napunta sa Lashrak. Tapos, dikit lang sila. Dahil yung sa dalawang kill, nakakuha siya ng isang solo kill dito. Yun yung first kill nila And I think, sabi ko nga sa inyo na dahil sa pagbabago sa gold bounty earnings, hindi na yung katulad ng dati na parang rubber band. Ilan na ba nakuha ng Lashrak? Pakiting na nga kung ilan na yung kills niya. 4-0. Easy. Dalawa lang yung kay Chris, pero dikit pa rin sila. With ilang towers? Dalawa. Tatlo, actually. Paano pa pag nakapag-push dito ang Skyville? Iba talaga mag-farm si Bagyong Chris. Sabagay, 90 assets at 12 minutes. Tignan mo kung may dagger ko, easy kill na yung si RG sa'yo Tignan natin. Kaso walang dagger. Kahit na Obvious yun. Malamang hindi ka ma-minus armor nang wala kang gagawin. Pero pwede rin for vision kung sakasakali para maispatan lang ng... Alam mo, off lane
Off-lane eh. Hindi ka rin naman papasok mag-isa eh. Umano, Stadler versus Baratron, magpapasokan kayong dalawa. Bayo magtawag, di ba? Parang na-imagine ko yun eh, kung sakasakali ang Reborn dito gagawa ng bait to desu, di ba? Medyo baiting and switching lang yan. Kung ano, play possum, tapos pag bumabante yung Skybill kasi nga mga uhaw yan eh. Aabangan lang nila. And now, I think Hehe dito went for the most obvious route, which is to actually scare Reborn. Lagyan lang natin ng medyo cool na amplify damage, tas let's see what would happen. And it played yung psychological warfare na yun. I think RG going back, medyo panalo na sila nun eh, kasi nagkaroon ng space si Bagyong Chris to actually move in pabalik sa may mid, pero hindi yata siya magpa-farm eh. Bibili ng item? Hindi. Pupunta ng bottom yan. Rarak sila sa bottom. Tignan natin. Ay, stacks. Wala, medyo fail ng konti. Pero okay lang yan. Kailangan din niya ng kailangan din niya ng pang-BKB kagad kung sakasakali. Or, no! A Deso would be good. Kailangan nila ng kailangan nila ng kailangan niya ng BKB. Pag na-stun siya, 929, hindi naman tatagal yung reproc na sa Diabolic Edicts. O, tignan natin kung yun ang gagawin niya. Pero pwede rin siya mag-Deso ngayon para makakuha ng early Roshan. So, should be early BKB para sa akin kasi ilang beses nang pinakita ng Reborn eh. Pag tinamaan ka ng isang stun at nandun yung sa bagay, may Leshrac eh. Oo, Leshrac, wala kang kawala doon. At ngayon nagpo-push naman si Scarlet dito, Bloodstone. Paano mo papatayin ng early Bloodstone? Tapos kapag siguro mga 13 charges, 14, medyo mahihirapan ka na kasi yung once na mag 14 charges yan, yung mana ng nung SS niya yung will be mga ngalahati yung mana yung per second yung gamit yung gamit ma-offset yung region hindi naman gano 50% ma-offset. Grabing sulit na yun. Sulit yun, parang dumoble yung time na kung yung mana mo pang sabihin natin 13 seconds lang or 15 seconds lang magiging 30. Pero sagaran na yun, sagaran syempre ng mana kung hindi ka pa mag-i-skill, diba? Pero ngayon, I think nag-open up lang yung item pool ni paring Scarlet. Kaya na nga siya dito mag-Octarine talaga eh. Rush Octarine tapos ng boxing dito. Kung sakasakali. Kasi hindi makakalapit ang Skybill. Imagine the regen, the life, hindi pala lifesteal. Dapat ibahin ni ano yung term ano tawag doon? Spell bump yung term sa League of Legends eh. So ayoko naman kasing gayahin. Pero nasipatan sila na mapok dito. Yung ba yung yung pag tinamaan ka ng skill na makapag-lifesteal ka? Parang ingay ang term sa LoL doon ay spell bump. Pero ang term dito sa Dota na basa ko spell lifesteal ang haba. So, spell lifesteal. Oh. So para kang nagpapa-quiz-bee, spell lifesteal. Yun yung ginamit sa kanya. Tawag dito yung mangga niya, kinain na niya. Hindi si DK yung umilaw eh. Baka kinain na yung mangga. Enchanted Mango guys, instant 150 mana, tapos may 1 HP per second pa. So mostly para siya sa mana. Pero surprisingly, Bagyong Chris is leading the network. Pero wala pa rin siyang nagagawa dito. Pero again, tama ka nga naman eh. Kasi kung Clash Reno, Master Reno ang gustong gawin ng Skyville, edi dapat mag-ipon sila ng bala nila. Pero tignan mo kung may dagger na yung tropa natin si Slardog. Si Slardog Millionaire? Naku sa oras. Dagger na. Pero ngayon, ang nangyari tuloy, 9 minutes, that was a 9-minute hand of Midas. Nagkeso kagad si Lanaya. Oo, kasi mag-early Roshan na sila. Ito na to, ayan. Kaspatin na. Yun yan yung map hook. Oo, pero delikado to boy. Tanda mo, once na hindi niya makapitalize yung kung ba mag-stale yung item niya into sa Deso lang, given na makunat lahat ng carry ng kalaban, kasi Leshrac pinakamalambot yan based on base stats. Pero given na meron na siya Soul Stone, syempre additional HP. Kaya, galawin mo na tong hook mo! Mag-scout, sir! Scout! Wala silang Wala silang vision papunta ron. Galawin mo na yung map hook mo, pero hindi, kampante mo, that they can actually whittle Roshan sa makuha naman nila. Kung good day to para kay Bagyong Chris, kaya niya solohin yan eh. Pero nakita naman natin kung gaano kalamang ang Pacific. Hindi niya kaya solohin yan kung wala siyang medallion. Meron siyang Deso, kaya niya solohin yun eh. Alam mo, ang early Deso, kaya yung sumunod ng Roshan. Alam ko kailangan mo pa ng medallion. Masyadong makati kapag kasi medallion, may promise, kaya ba? Parang kaya. Yan yung isa sa mga ginagawa ng mga kaibigan ko na dapat nasali sila ng Class A, pero meron silang final exam dun sa atin ng sadly, mga 5 PM itong you cannot afford na may pag-trade base kasi
alam mo naman na lamang sila sa push. Given na may Lashrak. Kaya nga, base lace versus Lashrak. Ano yun? Alam, yung SS, yung atake ba nung Fire Dragon, meron pa rin DOT sa towers. Meron pa rin. Ako po. Ano bang pinaglalabing nito mga to? Mga to? Mga dami mga kadramahan dito. Huwag kayong mag-away tungkol sa religion. Ano ba naman tong mga tao dito sa chat? Alam mo ang religion. Ay, big din yung ano yun, no? Yung religion, isa yan sa mga pinaka, para sa akin, big no-no. Kasi meron ngang joke eh. Parang, Kasi walang tama doon, walang mali. yun, Walang tama at walang mali. at saka ang belief systems ng tao, hindi mo pwedeng questionin yan. Kasi kaya nga siya belief system eh. Diba? Wala kang magagawa if he believes in something. Diba? Kumbaga, wala pa ano rin. siya eh, faith is something is something you cannot explain by logic and reasoning. Pero ako, kasi may mga kaibigan akong atheist na sinasabi nila, dapat daw i-abandon na yung ganun, yung religion. Para sa akin, hindi. Kasi, huwag nyo kakalimutan na yung religion isa sa mga bagay kung bakit umunlad ang civilization. And it's one of the things kung bakit yung tao... ano siya eh, human psychology na siya na kailangan mo maniwala sa isang bagay. Oo. Hindi yun ibig sabihin nun, bobo ka. Pero, kumbaga, I think a good mixture ako of kasi logic and belief is good. Ako kasi medyo agnostic. Hindi naman, pero parang ganun na medyo paling sa atheist na hati na agnostic to atheist. Pero na-DC ata ako mga kaibigan. DC boys! DC ka. Kailangan mo ganun. Pero narigata ako ni God eh. Ano ako eh, mas ginagalang ko pa rin yung religion ng mga kasi belief nila yun eh. Kaya ako naiinis sa mga taong pinupusyain yung idea nila. Parang ako hindi kita pinakailaman, pinapakialaman. Parang ganun. Pero anyway, hindi naman kasi ganun yung punto, kaya huwag nyo nang pagawayan, guys. Kasi kahit umabot tayo dito ng isipin nyo, more than 2,000 years na Sige. more than 2,000 years nang pinagtatalunan yan. Yung religion. Yun ang pag-usapan. Huwag nyo nang pagawayan, huwag nang pag-usapan. Isipin nyo, yung 2,000 taon nga, hindi nila nahanap ang sagot eh. At saka tayo pa kaya ilang oras lang tayo magsasabi. Saka yung mga karamihan naman dyan, mga kunwari lang naman ng mga religious kasi gusto nilang masiraan yung religion. Kumbaga, di ba? Ano tawag sa ganun? May term yun eh. Yung parang... Ba't naririnig ko sila? Sino sila? Si Kebs, narinig ko. Si DK daw, si DK. Hindi, ano siya. Pasalita siya. Ba't ganun? Ba't rinig natin? Oy, hello. Narinig ko sila. Shoutouts kay Hehe! Sabi na, baka tamaan ka daw ng church. Shoutouts kay, kay Rabin. Kung narinig niya tayo ngayon. Narinig ko sila. Hindi ko alam bakit. Dapat hindi ko sila naririnig. Ayan mo na. Huwag na natin sabihin yung mga naririnig mo. So, grabe, no? Tingnan mo, alam mo, walang mananalo sa away sa religion. Walang mananalo. Kasi lahat parehong tama. Hindi lang naman yun. Anyway, Scarlett, dito, tumatakbo siya, tinatry niya yung best niya, pero maratamaan siya ng kanyang last word. I think he would be slow, and here course the final. Ina si Bagyong Chris Galet, mga kaibigan! Easy cut ka! Killing spree para sa kanya, and now I think this is the time for Skyville to actually fight and fend off the, Reborn Assault. Ang problema, tingnan mo naman. Boy, kontrolado nila yung buhay. Grabe, buhat na buhat? Buhat na buhat ni Chris. Kaya nga, ang problema nga lang dito nga, yun nga, yung Reborn dito, ang ganda ng control sa mapa. They are actually one step Maybe it's a little too late, or I can say na siguro kung hindi ganun sila nalugi, sobrang laki ng power spike nila ngayon. Kung hindi sila ganun nalugi sa late game, sa early game, kanina, siguro hindi sila tambakan ng tatlong tower to 10-0 kills or 8-0 kills. Wala eh. Hirap ng buhay mga kaibigan para sa Skyville dito. Reborn, trying to smoke gang. Tingnan natin kung maging smoke of deceit ba to. Baka naman smoke of defeat. Sabi nga ni Paring Duno. Dami sila. Santino leading the pack. Meron siya ditong shadow. Gano'n talaga nag-aaway sila. Late kasi ng 5 minutes pero pag narigan nila tayo, bitigil yan. Kasi may, parang pag, yung mga bashers, yung mga tumutunog pa rin kay Pacquiao Mayweather. Isa lang masasabi ko. Gusto ko yung tweet ni George Foreman eh. Sinabi niya, Pacquiao's mistake, he never box a boxer. Fighter si Pacquiao eh. So dapat daw you should fight a boxer, tapos in the same vein, you should box a fighter. Ganun daw. Kumbaga parang tama naman eh, di ba? Actually, kasi if matatanda ng mga tao, Olympic boxer, naging Olympiad si Mayweather.
So, kumbaga, he know the technicalities, he knows hindi lang naman bugbugan to eh. Kaya itatalo ng may puntos. Pero, meron lang talaga mga points na mapapa-question ka rin eh. Like, mga low blows na pinayagang ituloy yung laro at hindi i-stop. Kasi once you had a low blow, automatic i-stop dapat ng referee pero hindi in-stop. Pero yun nga, mamaya na yan. Wala tayong pakialam muna dyan. Kasi Dota to eh, di ba? O, tumatakbo. RG mga kaibigan, medyo galit. Sino tatamaan? O, tumigil mga kaibigan na pasma. Sabi niyo wag daw muna. O, space na ulti. Nagawa na ulti! Catching Rabin! Wala kang BKB boy! How would you stop this one? Mayroon na lumabas. Supernova just to stop Reborn, pero wala silang pakialam. Bagyong Chris, tinayuan ang Deathward. Anong gagawin mo, boy? Dahan-dahan sa naman, tumatakbo si Soneo. Makakatakbo ba siya? Scarlet trying to do something here, pero hindi siya abot. But it's okay, kasi 4 ang pinatay sa Skyville. Yun yung mahirap for the Slardar kasi walang tatangke for Bagyong Chris to deal enough damage. Kasi ang tanks mo lang dyan will be Slardar and Siyempre hindi pwede Beastmaster. Kasi given na yung safe lane sa Slardar nga, binugbog, paano pa kaya yung offlane Beastmaster? Wala eh. Nasaan na ba yung mga admin natin dito? Nasaan si Moves Like Yamati? Dapat yung mga ganitong discussion, I think dapat magkaroon tayo ng parang chat rules eh. Kasi ang totoo niyan, kahit hindi ka nakaka-distract sa laro, dinidisrupt mo yung viewers eh. 'Di ba? Yan, katulad yan, naninira ka na ng religion eh. Huwag ganyan, tol. Huwag ganyan. Off yan. Oo, kunwari ka pa, ganun ka, pero totoo naman, hindi, di ba? Nang naninira ka lang. Parang meron ba namang, religious na tao na makikipag-away sa lahat pa ng lugar sa Twitch chat. Di ba? Be reasonable for a second, di ba? Kaya parang dapat ngayon pa lang, huwag na kayo mabait ng mga troll. Ano naman yan? Para kayong mga bata. Kaya sana, kumbaga, I think kailangan natin ng chat rules. Kasi yung mga kaibigan kong mga streamers and tawag dito yung mga speedrunners, meron silang mga rules, yung parang bawal ang backseat gaming, yung mga nagtuturo kung anong gagawin nila dapat, mga nagmamarunong pa sa kanila, yung mga ganun, kasi yung mga chat about religion and other political concerns. Anyway, Robin dito, as usual, no BKB, easy game para dito kanila RG and Santino na nakasuwerte din. Yung Silver Edge. Oo, ito Silver Edge, mga kaibigan, ang number 1 item. And yung tawag dyan, di ba pinito ko sa'yo, Nostra, kanina na, sabi ng mga kaibigan kong mga pros, kung sinong unang magkaroon ng either ng Solar Crest o kaya ng Silver Edge, sila yung nananalo. Yun yung parang trend. Parang top item, Silver Edge at saka Solar Crest. That is very different from what people thought. Akala nila ang parang number 1 item, Moonshard, Octarine Orb, Glimmer Cape, pero hindi pala. Ako din I was underestimating Silver Edge. Sabi ko, nung una nakita ko, ang situational naman. Pero parang naisip ko, ang lakas nga naman, removing passives. Alam natin na maraming heroes ang nakakapit sa passive skills nila. And imagine, a passive tong Dragon's Blood You tell me, kapag pinalo to ng may Silver Edge, tanggal ang armor at saka health regen. Sakit nun, boy! Diba? So, mayroon bang bubusa na nun? Pwede si Bagyong Chris. Pwede si Hindi, actually, hindi mo na kailangan nun eh. Meron ka naman last skill Slardar. Sa bagay, di ba? Pero di ba gets mo? Kung baga ganong klase ang ibibigay, yung lifeblood ng isang hero. Usually yung kanyang passive na kaya naman nandun yung sa hero kasi OP siya. Halimbawa, isipin mo, di ba? Ilagay mo yung Dragon's Blood sa ibang hero. Sobrang OP niya eh. Kaya, kumbaga, this skill is made for DK para i-balance out siya. Ability draft. Oo, di ba? Kung AD, di ba? So ngayon, isipin mo, natatanggal yan. Yan nga yung, bentahan niya eh. So para sa akin, napakagandang asset ng Silver Edge. And I think it's either ibabalance pa. Kasi alam naman natin, bago pa lang yun. So either that or baka ma-nerf. Hindi natin alam. Maaga pa para magsalita. Pero I'm thinking Silver Edge being utilized by almost every, parang kailangan ng tignan niyang mabuti niya. Ganda eh. Ewan ko, anong nakain kaya ni Ice Flag? Marami. Yung Glimmer Cape, matagal na yung item. Matagal na i-implement. Pero matagal na pinag-uusapan niya dati sa beta. Pero, yun nga, hindi ko naisip na gano'n din pala kaganda siya. Kasi it's technically a defensive Shadow Blade. Invis, tapos, parang ang nag-Shadow Blade, pero imbis na damage, o kaya kung ano mang kalandian, meron kang 66% Magic Rest.
Nung una, dun sa beta, pinag-uusapan namin kasi parang sabi namin, walang kwenta. Kasi ano yun, pang-escape mo lang ng black hole? Parang gano'n. Yun ang inisip namin. Pang ano mo lang, pang-tangke mo sa, tawag dito, sa epicenter, mga gano'n. Pero hindi nakalimutan natin na Invis is still Invis. Diba? Kumbaga, icing sa cake lang yung magic resistance. So, gano'n talaga. Iba pa rin yung implemented kaysa dun sa yung binabasa mo lang. Iba yung pag nakita mo na siya in action. Ikaw sa tingin mo ngayon, anong kailangan gawin ng Skyville para makabawi pa sa game na to? Kasi surprisingly, they're still holding it out na though lamang na lamang talaga ang Reborn ngayon, na-hold pa nila I mean, hindi ko rin alam ba't hindi pa nagpo-push ang Reborn ngayon. I think they're waiting for this yung ages na yan na mapunta sa maybe Leshrac or may maganda pag Leshrac kung magsisiege sila. Oo, kaya ito maganda sila matatarget. Ako po, ang ganda naman ito! Masyadong maganda! Para si Reborn, Global Silence was used and let's see if this would be effective. Killing slow motion kaagad. Si Genchar nito, naku sa tiro. Mag-alatong damage, ha? Naku, si Kev dito, hindi kulang ang heal mo. Supernova would be utilized, but I think... wala. It's a little bit too late para sa Skyville. Wala hanggat hindi namamatay itong si Scarlet. Pero teka lang, mag-buyback. Mukhang kubos. Scarlet, tingnan natin. Naku po, hihil ka pa. Wala kang Octarine Boy. Gumamit lang siya ng Ghost Scepter dito, pampatagal lang ng buhay. Nakapatay pa siya dominating. But he's gonna die in the hands. For the rampage. Bagyong Chris for the rampage. Bopal, kinuha pa. Ay, hindi. Suicide. Medyo, nakinig ata ng dashboard confessional itong si paring Leshrac, nag-drawing pa ng letter B. And this would be a Roshan, and like what I've said, kaya niyang soloin yan. Pero wala, sabi ni Soneo, tulungan na kita pre, tropa naman tayo. You know, never underestimate Bagyong Chris on his comfort hero. Yun lang siguro yun. Di natin actually, in-underestimate ko rin yung capability ni Bagyong Chris dun sa engagement. When I saw Reborn actually going for the wrap around and na-eliminate kaagad si Hehe. Naisip ko na kaagad, ay wala na, guho ang tala. Pero nga, may buyback nga pala. May buyback capability and that mechanic won that clash for Skyville. Pero again, hindi pa naman yun yung katapusan ng laban Reborn dito can actually fend off some more clashes bago sila ma-overwhelm nitong Skyville. Kaya, kumbaga, yung nangyari nga, Ito yung ginagawa ni Chris, parang kung hindi talaga sila nalugi, yung talaga nabaon sila ng early game, it would be a different story. A different story. Parang, sa network na ipagsabayan pa silang dalawa Pero, hindi pa rin natin masabi kasi, naubos ni Bagyong Chris yun, pero napabuyback nga lang siya. Pero that's a good defense, Given na ang pangit ng simula ng clash nila, nahuli kaagad si Hehe, wala siyang nagawa dun. And it was all the other Skyville's effort na, mabaligtad yung clash na yun. They're successful. Radiant's top tower is under attack. At ngayon, tignan mo naman ang Reborn, parang hindi natulig. Sabi na, farm pa more. At ito, mukhang malapit na siya sa kanyang Legend of Zelda Ocarina of Time. Konti na lang to. Namimiss ko talaga yung lumang Aghanim. Ganyan yun Ay. Kaya ito sa'yo, di ba, kung bakit binago ni Iceprag yung recipe ng Aghanim. Kasi gusto niya lahat ng hero magka-Aghanim Scepter. A very childish wish. I mean, a childish mechanic. HP mana lang ang binibigay ng Aghanim yung stats. So ngayon, parang worthwhile na bumuo ng Aghanim sa lahat ng hero talaga. So yun lang naman, it was just a dream of Icefrog. Sabi lang niya, gusto ko talaga na lahat ng hero sana may Aghanim Scepter kasi parang cool na may upgrades sila lahat. So ayun, nagkatotoo na, and who would have thought na it would change the meta? Diba? Ang daming nag-rollback na item build dahil lumabas yung Aghanim Scepter. Halimbawa, pinakamagandang example I think is Ancient Apparition. Dati, alam natin yan, nabubuo muna yan ng Arcane Boots, tapos bubuo yan ng Yule Scepter kasi yung combo dati, lagyan mo ng Cold Feet, tapos Yule Scepter, bagsak, yellow na. Pero ngayon, hindi! Nopi pa Nopi, Boots, Aghanims. Wala yung pakialam sa kahit ano. Minsan yan, Boots Midas. Boots Midas para matupad ng kanyang pangarap. Kasi sure na mabubuo mo yung Aghanims pag may Midas ka, di ba? So, ganun nga, di ba? Ang daming nag-rollback ng mga deal. Fighting na nga yung item ng Kebs. Mukhang this game, if dragged out, would still go to Skyville's way. Kasi,
tignan mo, nasasabayan na nila ngayon, di natin napansin, nasasabayan na nila ngayon sa push. Is under attack. Oo. At ngayon, tingnan mo, bumuo pa siya ng Vladimir's. And I think Vladimir's is one of the best items right now. Oo. 10% last, life steal for ranged units and heroes. I think that would be a very good asset. Isa sa mga, isa sa mga parang let down. Mukhang sasabay ang Skyville dito, which Hindi nila kaya! Hindi nila kakayanin to. Fortified. Naku, Zer, wag! TP na boy! TP! Tumili na. Dalawa lang may TP. Naku po, medyo nasa delicate sila dito. Natakot naman ng boy. Structures are fortified. Hindi naman nila alam na walang TP yung Oo, kung sakasakaling alam nila. Naku po, happy birthday! Napagalan lang ng pag-click. Kasi kung piyado, anong gagawin ng Phoenix at Beastmaster? They can't really defend the high ground, and with this change, with the changes in the meta, with 6.84, yung pagde-defend ng high ground hindi na ganun kagaling eh. Hindi na ganun kaganda. Nabawasan ng armor nito. Kalimutan pa iba eh. I think nabawasan lahat ng armor ng structures. Di ko alam eh, review ko yan. Pero basta yun yung isa sa mga nagbago. Medyo I was surprised that Skyville managed to almost even things out after a very disastrous opening kanina. Siguro, Tingnan nga yung graph. Feel ko, konti na lang lamang ng Hindi, ganun pa rin. Hindi, the XP. Medyo Almost. Oo, bumaba ng 2.5k. Pero, alam mo, ang problema kasi dyan, hindi kita ng mga players natin eh. At ito na may item na yung yung slaughter. Hindi na siya basta-basta Sa wakas. bibigay ng walang... At ang delikado rito, pakitignan ng item ng Barat Room. Si Baraboy. Walang BKB. Abyssal. Radiant's Pero, hindi, meron siyang Ghost Scepter. Ay, wala nagkaulihan. Nagkaulihan. Supernova sa may loob, mga kaibigan, medyo matapang ng konti. That gave them the space to actually destroy the tier 2. Pero nagsakripisyo doon si Bola, please, ang mga kaibigan namatay. Si Phoenix Suns, humahabol, game changer. Ako po, ito na ang problema dito. On the run! Itong Skyville, and they need to help Kevs dito, sumigaw. Hindi natin mapakaran. Sakitin pa rin down kung pag-ibagay. Gusto ko, yun lang meron. Kailangan yung pansin na may death ward. Ang sakit! Splash yan, boy! Splash! Nakita mo yun? Iba yung tinitira niya ni Santino, ang sakit, sir! Dire's top barracks. Iba tinitira at ubos ang Skyville at wala silang pantubos at meanwhile at top. MMPA na mga Oo, ayan na, nabuo na pala yung Octarina of Time. Sir! What do? Middle tower. Alam mo, ito yung mga laro na mapapakamot ka na lang eh. Kasi that was 4. That was 4, guys. Wiping out 5. Grabe. Ang nagdala din yung positioning ng death ward. Masyadong maganda. Sabi nga ni natatandaan si Ewe, sabi nga you the real MVP kapag nakapag-death ward ka na, meron kang coverage ng ng mga puno. Hirap mong hulihin eh. Yun yung feeling ko, ito Ice Frog, if you wanna nerf Witch Doctor, kapag nag-death ward, mani-reveal yung position ng Witch Doctor. Pero maliban pag nag-invis. Maliban pag nag-invis siya. I think masyadong madayon. Yung to think na yung positioning na yun, hindi naman hindi naman madaling gawin eh. Ang hirap nang gawin eh. Tapos i-reveal mo pa. Hindi kasi alam mo yung kasi doon eh, yung rewards versus Uy, pumasok mag-isa sa iyo. Matatamaan ka. Charge ball tumatagos sa BKB. Lahat yan. What? Ano yun? Underestimating the prowess of Baratrum yet again. Akala ko tatagal pa ng konti. At ngayon sinarge pati itong baboy. Sa ganito sa baboy. Patayin ng bor na hindi mo kang bor. Mukhang gold, pwede mo yung ng bor. Bor ba yan? Guys, kayo na magsabi. And GG will be called by Paring Dia. Shoutout sa'yo, Paring Tol. Okay lang yung tropa naman tayo kahit kailan. Bagyong Chris, nagpupuso. Bagyong Chris, o kayo. May death ward na naman, sir. Agonims na ba yung death ward? Ha? Yung death ward agonims? Oo. Ang ganda! Agonims Glimmer Cape! Wow, sir! Wala na, theatrics na lang po yung sige boss. At ngayon mga kaibigan, that would be the last game for today. Bukas po Class S. Alam mo, nalungkot tuloy ako. Medyo anticlimactic closing. I was expecting Skyville to actually bounce back. Nung nakita ko nakabigay. Kaya nila. It's just that masyado nang mataba yung